Tayo na sa Antipolo. Ayun o. Habang parang. So ito yung overlooking. Ito yung mga kubo-kubo. Ayan o, kainan. Ito yung mga tambayan guys. So idadaan ko kayo saglit ha, para ito yung view deck. Parang wala masyadong tao. Ayan o, view deck. Kita nyo naman. So hindi ko alam kung anong ginagawa dito, pero ayan o. May bangus din ba dito? May bangus din? Wala, tilapia lang, no? (7:56) ang oras natin mga idol. Good morning mga idol. So ang plano kong biyahe sana is 5 AM. Ngayon mag-aalas 8 na. 4 na minuto bago mag-alas 8. So Filipino time na naman tayo mga idol. Walang Diyo. Hindi nag-alarm yung ating cellphone ay. Ay naman ha. Alas 5 ang aking plano. Kagabi pa. Ngayon mag-alas 8 na. Pagising ko ay 7:20 na. Maliligo pa. Ay naman na. So nandito na tayo sa tapat ng malapit sa munisipyo ng Muntinlupa. Tayo ay paakyat ngayon ng Antipolo para sa ating mission na pag-pick up ng jersey uniform sa basketball. So inabot tayo ng sikat ng araw. Inabutan na tayo na late na talaga. Dapat alas 5 ang plano kong umalis sa bahay. Napasarap ang tulog. Ay nako. So inabutan tayo ng traffic. Itong ganitong oras dapat pabalik na tayo galing Antipolo. Kaya lang ang nangyari, kabaliktaran. Papunta pa lang tayo doon. Nakakahiya doon sa ating kausap Nasabi ko pa naman alas 6. Sabi alas 7 magbubukas yung kanilang shop. Sabi ko tama-tama at alas 7 nandun ako, alas 6 ako alis ng bahay. Yung alas 6 ay na-late pa ng 2 oras, naging alas 8. Ito ang nangyari, so pasensya na ho. Talaga namang ay di biro. Si kuya ay dumaan sa express lane Pag ikaw naman ay naka-timing ng enforcer dyan, ticket ka dyan. Nasabi ko sa iyo, katitindi ng mga enforcer dito pag gagayang-gayang ka. Hay, nabutan na tayo ng matinding traffic mga idol. Dito pa naman sa lugar na to napakahaba ng traffic hanggang Alabang na. Hay siya. Kaya ay aking i-inform na lang ang mga idol kung ako'y nasaan na. Mauubos ang battery ko dito sa lugar na ito sa tindi ng traffic. Ayan na. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga idol. Kung gaano kahigpit dito. Ayan. Dumaan sa express lane. Huli si tatay. Diga? Inabot ang lisensya, hindi tinikitan. Buti na lang, mabait yung nakadali sa iyo. Kung ang nakadali sa iyo yung medyo chubby dito, na medyo member ng LGBT, tapos ka. Talagang
ticket ang aabutin mo. Mahigpit dito sa Muntinlupa mga idol, yung mga hindi pa kabisado tong lugar na to, bawal po ang counterflow dito, napakahigpit dito. Counterflow, yung dadaan sa sidewalk, bawal na bawal ho dito yan. Napakahigpit nila dito. Kaya sa mga mapapadaan dito sa Muntinlupa, dito sa along the highway going to Alabang, malapit sa munisipyo, tapat ng munisipyo, no? Kahit saan dito sa Muntinlupa, kapag na-check po kayo ng mga enforcer, nag-violate kayo, may paglalagyan kayo dito. So maswerte kung matatapat kayo sa mababait na enforcer na mapakikiusapan ninyo, pero kung hindi, abala, magbabayad ka pa. So kaya mas maganda sumunod na lang ho tayo sa kanilang batas na ipinatutupad dito. Huwag na ho tayo magpasaway. Dito may sistema dito sa Muntinlupa guys. Yung mga obstruction dito, nakaparada, nakabalagbag sa daan, pinaalis nila yan. At saka nagkakaroon din dito ng mga clearing operation. Hindi lang araw-araw, pero nagkakaroon. Ayan, masisipag yung mga enforcer dito guys. Hindi ko lang alam kung consistent sila sa kanilang ginagawa. Ayan, sana maging consistent sila. Pero dyan sa lugar na papuntang Laguna, ako, Diyos ko po, hindi ko nasasabihin sana yung Binyan, pero grabe. Pagpasok mo pa lang galing sa Pasita, Kanlalay, Barangay Kanlalay, simula pa lang dyan makikita mo. Kahit ngayon puntahan nyo yung mga mapapadaan dyan sa lugar na yan, pansinin nyo hanggang ngayon, kailan pa nawala yung bagyong Catherine? Catherine ba? Tama ba? Christine, ano? Kailan pa yon? So, isang linggo na halos nakakalipas, di ba? Tingnan nyo ang Olivares, guys. Tingnan nyo. Muntik na ako ma-slide dyan sa Olivares dahil napakarami ng buhangin. Yung kanilang railings doon, yung humahati doon sa kalsada, dito sa may stoplight ng Olivares mismo. Tingnan nyo, napakadumi, napakaraming basura, hanggang ngayon hindi pa nalilinis. Isang linggo na nakalipas ang bagyong Christine. Ganyan po kawalang sistema dyan sa lugar na yan. Hindi lang doon. Pansinin nyo yung kahabaan ng Binyan na yan. Kahit yung papunta ng SM, at kung galing ka ng Olivares papunta ng Carmona, pansinin nyo yung tabing kalsada kung gaano kadumi, kung gaano karaming basura ang hindi pinipick up, kung gaano karaming alikabok ang hindi nililinis dyan. Pero dito guys, tingnan nyo naman, dito sa Muntinlupa, talagang may pagyayabang mo itong lugar na ito. May sistema pagdating sa panghuhuli. Ayan, meron nagtitinda sa sidewalk, pero may nadadaanan pa rin ng tao, di ba? Dyan sa Kanlalay, Diyos ko, tingnan ninyo yung mga negosyo dyan, yung mga junk shop, yung mga talyer, sinakop na ang kalahati ng kalsada. Kaya ang mga tao na naglalakad, imbis na sa bangketa dadaan, hindi, kasi sinakop na ng negosyo. Ayaw ko naman dito sa lugar na to, only in Binyan, bakit nabibigyan ng permit, nabibigyan ng business permit itong mga nagninegosyon ito na sumasakop sa bangketa, na halos hindi na madaanan ng dapat sana ay yung taong gumagamit ng bangketa na yon, di ba? So, tingnan nyo, baka sabihin nyo nagsisinungaling ako. Tingnan nyo, punta kayo doon. Kahit ngayon, pumunta kayo ng Binyan. Tingnan ninyo, Olivares, tingnan ninyo. Yung kanilang itinayong bakal doon sa gitna, tingnan ninyo. Napakadami ng basura. Muntik na ako mag-slide kahapon. Dahil pag preno ko, puro buhangin. Walang Diyo. Tingnan ninyo guys, para maniwala kayo sa akin. Hindi ako, bakit ko naman sisiraan? Taga Binyan ako, di ba? Tingnan ninyo yung lugar na yan. Walang sistema. Halata mo naman talaga sa isang lungsod, kapag may sistema ang namumuno, magiging maganda talaga yung lungsod. Pero kung walang sistema ang namumuno, wala talagang mangyayari. So dito tingnan mo, napakalinis. Tingnan nyo naman guys, diba? Muntinlupa. Di hamak na napakalaking to kasi sa Binyan. Ang linis lahat ng tao nakakadaan sa tamang daanan. Ayan nagagamit nila yung
kanilang daanan talaga. Ayan. Tingnan nyo guys, ayan oh. Oh, ang basura nakalagay sa isang tabi. Mayroong ipunan ng basura para pick upin. Hindi nakakalat. Oh. So, saludo ako dito sa Muntinlupa. Saludo ako sa pinuno, sa namumuno dito at sa nagpapatupad. Oh, ayan, may mga enforcer, visibility. Ayan, mayroong nagmamando ng traffic. Oh, ito, tingnan mo, yung kanilang railings, oh. Ito, tingnan mo tong kanilang bakal sa gitna. Ito yung sinasabi ko sa binyan, oh. Tingnan mo, ang linis, di ba? Ayan, oh. Tingnan mo yung ganito ng binyan. Ang daming basura sa ilalim. Kung mapapadaan ako doon, mamaya, tingnan natin. Ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong napakadumi at puro buhangin yung ilalim. Huwag kayo basta-basta may memoreno bigla dyan, guys, ha, sa mga mapapadaan dyan. Panigurado, may paglalagyan kayo. Madudulas yung inyong motor dyan. Ay, nako. Anyway, so nandito na nga pala ako sa may South Park, Alabang. At ang oras natin, 8:08. Ayan, daming enforcer, oh, di ba? Oh, active sila. Hindi ka basta-basta magpapa, dito. Kakagawa ng mga obstruction dito. Tsaka sa gabi, ang laki ng pagkakaiba, guys. Ngayon, dati ang madilim, San Pedro, napakadilim dyan sa gabi. Ang Binyan, given na yan, talagang madilim yan. Santa Rosa, medyo may madilim, may maliwanag. So, ang San Pedro, mayroong proyekto para sa street light solar. So, I think, ginagaya nila ang Kabuyaw, which is tama naman. Napakaganda ng Kabuyaw para gayahin. Santa Rosa, may mga improvement, may maliwanag, mayroong madilim na lugar. Pero ang Binyan, tingnan nyo guys. Even yung bayan, tingnan ninyo yung itsura. Diyan sa may papuntang Napocor, galing ng Olivares, or mula Napocor or mula Carmona going to Olivares, napakadilim sa lugar na yan. Kaya pag mayroong naglalakad dyan na babae at mapagtitripan, kayang-kayang gahasain. Oo, sa totoo lang. Tapos yung Olivares going to Canlalay, yung highway mismo, pansinin nyo, napakadilim. Napakalaki ng pagkakaiba compare sa ibang kapitbahay na lungsod. Pero pumunta ka ng Kabuyaw, guys. Sa Kabuyaw kayo mag-travel ng gabi. Tingnan nyo yung pagkakaiba. Para kayong nasa ilalim ng sikat ng araw pag sa Kabuyaw kayo dumaan. Napakaliwanag. Napakaliwanag na wala kang aalalahanin, hindi ka kakabahan kahit ikaw ay isang naglalakad lamang sa gabi. Bukod sa maliwanag, ang daming CCTV. Ayun ang pagkakaiba. So baka sabihin nyo, may pinipili tayo. Hindi po, totoo po yan. Mag-ride po kayo night and day dyan sa mga lugar na nabanggit ko. Tignan niyo yung pagkakaiba. Okay? So nandito na tayo sa dating Star Mall, Alabang, or All Home Vista Mall. Ayan, okay, wala na yan, ginagawa na yan ngayon guys. Iba na yata ang ilan. Alright, so nandito na tayo mga idol sa Parañaque. Nakalagpas ko lang ng sukat. At ngayon naman ay ang tinatahak natin ay papuntang Bikutan. Ayan, dito medyo maluwag-luwag na ng konti. Hindi katulad dun sa Alabang to Sukat, grabe ang traffic. Matindi ang traffic. Saka maganda na ang kalsada dito, oh. Aspalto. Makinis. Yan, medyo makitid nga lang talaga. Service road po ito. Ito yung tinatawag na East Service Road going to Bikutan.
Ayan, dito lang magkakaroon ng medyo mahigpit na traffic dito guys, sa may Walter Mart, sa may Tanyag. Normal na yan dahil yan po ay intersection. May mga lumalabas, pumapasok sa lugar na yan, kaya nagkakaroon ng medyo pagbagal. Anytime po yan, lagi yan. Kahit anong oras kayo pumunta, may traffic po dyan sa lugar na yan. Ang oras nga pala natin, 8:27. So, 27 years tuloy. 27 minutes na tayo nagbabiyahe guys, mula nung umalis tayo ng bahay. Nandito pa rin tayo sa Bikutan. So, makakarating tayo ng Antipolo, I think mga 9:30. 9:30 and then siguro makakabalik tayo sa bahay sa mga pasado alas 12 na. Depende kung walang magiging aberya. Sana wala. Sana makarating tayo ng safe. Makabalik tayo ng safe. Okay, let's go. Update ko kayo guys pagdating ko ng C6. Alright, so nandito na tayo guys, papuntang C6. Ayan, dito sa may Bagong Bayan. Camp Bagong Diwa. Ayan, dito sa Taguig. Ang ganda ng kalsada dito guys, oh, yung access road papuntang C6. So ito yung headquarters ng mga ito yun, oh. Dito yata dinadala yung mga high profile criminal. Ito, National Capital Region Police Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig. Yan, daming pulis dito, oh. Bakit kaya daming pulis dito? Siya namang usot re. Up-up. Labobo. Labobo. So ito yung National Capital Region National Police Office, this gate. So dito naman sa kaliwa natin, ayan, oh, ganda ng kalsada guys. Oo, di ba? Ang daming fish pond, oh. Ayan, yan po yung dagat. Daming fish pond, fish cage. Ang ganda sana talaga dito sa lugar na to, no? Lalo kung nade-develop pa ng todo to. Taguig People's Market, ang tagal na nito. Tingnan natin kung nagawa na yung kalsada dito, kung nasementuhan naman lang. Kung naisipan na man lang bang nasementuhan dito. Bako-bako ang kalsada dito eh. So ito guys, ito kalsada na ito, papunta to ng ito po yung service road papuntang Kupang o papuntang Muntinlupa, Alabang. Ito naman sa kabila natin is papuntang Pateros. Ayan, Lower Bikutan. Then itong didiretsuhin natin na to, ito yung papunta ng ito yung C6 na tinatawag. May daan din papuntang Pasig, puntang Pateros. And syempre, tatagos tayo ng Taytay Rizal para makaakyat tayo ng Antipolo. Ayos yun, tuloy-tuloy, Ito, bako-bako pa rin hanggang ngayon to. Hindi man lang naisipan sementuhan. So, ito yung Lakeshore Hall. Ayan, yan yung mga parang mga floating cottage. Ito yung dinevelop. Ito,
Yan, maganda yung loob na yan. Yun nga lang minsan may times na iba yung amoy kasi nga hindi naman ganun kalinis yung dagat dito, yung tubig. Pero napakagandang tambayan yun guys ha, sa mga gustong mag unwind. So pwede kayo dito sa lugar na to. So ang oras natin 8:38. So mabilis lang yung biyahe natin. Tingnan natin kung ilang minuto mula dito hanggang sa Taytay Rizal. Ayan yung dagat, oh, puro fish cage. So minsan sa ganda ng kalsada dito, marami rin ng mga aksidente rito guys, kaya kailangan lagi rin mag-iingat. Dahil itong kalsadang to medyo accident prone din to sa totoo lang. Dahil may mga lusutan dito na galing sa kabila, may mga nag-U-turn bigla, may mga biglang lumiliko. So marami na rin tayong na-encounter ditong aksidente na yun nga, biglang may nag-U-turn, biglang may lumiko sa harapan, so biglang may nag-i-stop. So kadalasan motorsiklo, dahil nga sa ganda ng kalsada, yan tulad nun guys, nakita nyo yun? Ayan o, kasagsagan tayo ng takbo na nasa 90, biglang may lumabas na 4 wheels, di ba? So yun yung sinasabi ko guys. At yun nga, madalas kong na-encounter dito is motorsiklo. Yung iba nagugulat, hindi nawawala sa focus. So isa rin pala itong lugar na to sa mga meeting place ng mga rider. So kapag weekend, pagka maaga ka na padaan dito, ayan, bukod dito at saka sa C5, ayan, yan po yung laging meeting place ng mga rider na may mga long ride. Dito sila nagmi-meeting. Baho dito, oh. Amoy na amoy ko. So 8:42, sa 4 minutes na tayo nagbibiyahe. So dito na tayo guys sa ano, may namimingit dito, oh. Tingnan natin kung may ano. Wala pa kuya? May huli ka na? Wala pa? May bangus din ba dito? May bangus din? Wala, tilapia lang, no?